Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Purihin palakpakan ng mabuting balita. Kung kayo po'y nagsimba ng linggo-linggo, mula po noong huling linggo ng Hulyo, unang linggo, kalawa, tatlo, kaapat na linggo ng Agosto, yan ang kabuuan ng Ebanghelyo ayon kay San Juan. Kabanata 1 hanggang 69. Yung binasa po natin ngayon ay talata 60 hanggang 69, 60 to 69. At doon sa mga linggo na ating napakinggan at napagnilayan ang mahabang ebanghelyo na ito ayon kay San Juan, Kabanata 6, apat na mga reactors po ang ating mapapansin, mapag-aaralan, mapagninilayan. The crowd, ang karamihan, ang napakaraming disipulo na sumunod talaga at sumama kay Jesus. Saan man siya magtungo, magpunta, inuunahan pa nila si Jesus, di ba? Ang mga alagad at ang mga apostoles, the 12. Yung dito sa ating narinig na ebanghelyo ngayon, ang 12 alagad. O the Jews, the crowd, the Jews, the disciples, and the apostles. Apat na mga reactors. Nabigatan. Napakarami ang nabigatan at mga umalis. Dating sumasama kay Jesus, dati na talagang mga panatiko. Hala, sunod tayo. Kahit saan magtungo si Jesus, meron dong pagpapakain sa ilang, maraming pinagagaling ang Panginoon. Nandun sila, nakasaksi sa lahat ng mga ginagawa at ipinahahayag, itinuturo ni Jesus. Pero, doon sa kanyang pagpapakilala ng kanyang sarili, ako ang pagkaing bumaba mula sa langit, ako ang tinapay na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Nabigatan sila. Na unti-unti nang nag-alisan ang marami. Kaya dito sa ating ebanghelyo, itinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, no? Ibig din ba ninyong umalis? Tinanong niya sa 12. Gayong nababatid niya na may magkakanulo sa kanya. Kaya yung 12, hindi rin perfect. Sabagat mayroong nagkanulo sa ating Panginoon. At ito ang tanong din sa ating lahat, mga kapatid. Di ba tayong lahat talaga nagsisikap, lalapit tayo sa Panginoon, at sa paglapit natin sa Panginoon, unang punto, yung bang pagsunod natin sa Panginoon ay para sa ating sariling convenience? Susunod ako sa Panginoon, tingnan ko sa aking paghiling sa Kanya at paglapit sa Kanya, favorable ba? Pabor ba sa akin ang aking makakamtan? Ang aking makakamit? Kapag hindi na ba, Ate Luz, kapag hindi na ba, pabor sa atin, ang hinihiling natin, Kuya Raul, aalis na rin ako. Akala ko yung sinusundan ko na Kristo na ito, magpapagaan ng buhay ko. Akala ko lahat ng hihingin ko ibibigay niya. Sabagat sabi, humingi ka, humiling ka, ibibigay sa iyo. Kapag hindi na ba natin nakamit yung inaasahan natin, Ate Lolit, ayawan na. Aalis na rin ako. Ibig ko na rin tumalikod. Kuya Bong? Basta yung pabor sa akin. Susunod ako sa iyo, Panginoon, pero ibigay mo yung kailangan ko. Wow!
Kapag hindi na binigay ng Panginoon, ay, ayoko na. Ayoko na. Kaya yung tanong sa mga alagad, ay tanong din sa atin, sa bawat isa sa atin. Ibig din ba ninyong umalis? Ibig din ba ninyong umalis? Ano sa palagay niyo? Maraming pagkakataon, marahil sa buhay natin, tayo din ay umalis. Sapagat nabibigatan tayo. Sa pagsunod sa Panginoon, sapagat very demanding ba ang Panginoon? At iyon ang premyo natin sa pagsunod. The price of discipleship, the cost of discipleship. Susunod ba tayo dahil may makakamtan tayo? Kapag wala na tayong makakamtan, pero hindi natin binibilang yung mga maraming pagpapala ng Diyos sa atin. Maraming mga kaloob ang Diyos sa atin. Amen? Amen. Pag hindi natin na-claim na lahat ng ito'y pagpapala ng Panginoon, ewan ko na lang, saan ka kumukuha ng, yun, sa iyong pag-iisip. Mga kapatid, tingnan natin ang ating mga sarili. Pag nabibigatan tayo, alis na ako. Kuya Joel. Pag nabibigatan, tingnan natin yung ating idol, ang ating Panginoong Hesukristo, di ba? Umayaw ba? Doon nagdasal siya, doon sa hardin ng Getsemani. Kung maaari, Panginoon, kung maaari sana ilampas mo sa akin ang pagdurusa na ito. Pero, ang dasal niya ay maganda. Ama, hindi ang kalooban ko, kundi ang sa iyo. Di ba? Kaya ang Panginoong Hesus, ang ating titingnan, na sa kanyang dasal, Ama, kung maaari, ilampas mo ang itong pagdurusa na ito. Pwede naman tayong magdasal na, Lord, huwag akong mahirapan. Pero, Lord, kung nahihirapan ako at patuloy naman akong sumusunod sa iyo at faithful ako sa iyo, tapat ako sa iyo, hindi ang kalooban ko, O Diyos, kundi ang kalooban mo. Susundin ko yan, Panginoon. The cost of discipleship. Yun. Yung manatili. Ikaw ba'y mananatili sa Panginoon? Sasama ka ba sa Panginoon hanggang sa huli? O katulad din ng maraming mga disipulo at mga Hudyo na sa simula, sige, sama. Bandang huli, maiwan ka na. Maiwan ka na. Yung ganun ba sa atin sa pakikipag-ugnayan natin sa Panginoon, iiwan na natin ang Panginoon? Iiwan ba natin ang Panginoon? Anong sagot ni Simon Pedro? Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Amen? Amen. Kanino ba tayo pupunta? Sige nga. Kapag hindi tayo sa Panginoon pupunta, Ate RC, kanino tayo pupunta? Sa kalaban ng Panginoon. Sa kalaban ng Panginoon, Ate Carmela. Hindi ka pupunta sa Panginoon, hindi ka mananatili sa Panginoon. Kaya maganda. Si Simon Pedro, di ba? Kaya binigay niya yung buhay niya. Yun ang pagsaksi niya. Binigay niya ang buhay niya. Sabagat nanalig siya, sa iyo ko pupunta, Panginoon. Sa iyo ko susunod. Sabagat ikaw ang magbibigay sa akin ng buhay na walang hanggan. Palakpakan, purihin natin ang Panginoon. Kapag yun ang namumutawi sa ating mga labi, sa kabila na tayo sa pagsunod, nabibigatan sa pakikinig natin at pagtupad sa itinuturo ng Panginoon, at manatili tayo sa Kanya, maginhawa ang kalooban natin. Maginhawa. Masasabi mo, Lord, hindi ako nagsisisi na ako'y sumusunod sa iyo, na ako'y nakikinig sa iyo, na ako ay tumatalima sa gusto mo. Hindi yung gusto ko,
kundi ang gusto mo, Panginoon, para sa buhay ko na ito at buhay ko na makauwi ako sa iyo. Sa dako pa ron ng aking paglalakbay, sa iyo ako makapunta, makasama sa paraiso. Amen? Amen. Pagnilayan natin ito, mga kapatid. Kaya sa mga pagkakataon na may mga pagsubok, ayan, ito yung balik-balikan natin na ebanghelyo. Kangino ko, kami pupunta, Panginoon, di sa iyo. Sapagkat kung hindi kami sa iyo pupunta, saan kami mapupunta? Di sa kapahamakan, walang buhay sa kapahamakan. Pero sa Panginoon, ang maging faithful tayo, maging tapat tayo sa Kanya, susunod tayo sa Kanya, ay may buhay. At buhay na walang hanggan. Amen.